Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Amen. Amen. When you say good morning, it must be good. Amen. It is a good, indeed it is a good morning. Amen. A blessed morning for all of us. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kayo po ba'y nakadalaw na sa inyo pong mga mahal sa buhay kahapon? Doon po sa mga hindi nakadalaw, gusto nyo po bang sila dumalaw sa inyo? Hindi na. Praise God. Hallelujah. Praise God. Yes, we remember our loved ones, mga mahal natin sa buhay na bahagi ng, hindi na po maaalis yun sa atin, sa sistema natin, sa buhay po natin, yung mga mahal natin sa buhay na maalam na, tumuwi na sa Panginoon, hindi na natin po sila makakalimutan. But let us always remember na yun nga po, they are enjoying now the presence of their Creator, in the presence of their Creator. At our God is a God of living, amen? Hallelujah. So yung mga namayapa po nating mga mahal sa buhay, talagang namamayapa na po doon, payapa po sila at kapiling po nila ang Panginoon. Pero tayo po na narito, we celebrate life, amen? We celebrate life. Although sa mundo talagang ang sinaselebrate po ay yung buhay ng mga pag-aalaala. Pero tayo po, nagpapasalamat po tayo no, sa buhay ng mga mahal natin, sa buhay. So, ang ano lang po, sila ay nasa maganda na pong kalagayan. At tayo po ang kailangan dapat paalalahanan lagi ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah, upang patuloy na maging malakas, matatag sa hamon ng buhay, at lagi po nandun na meron pong pag-asa. Nandun po na meron po tayong mga kinakaharapin pa sa buhay na ito. Kaya naman, mahalaga na tayo po ay nakakabit. Doon po, nakaugnay sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? So, isang pinagpalang umaga sa bawat isa sa ating lahat dito po sa congregation. At alam ko po, understandable po yun na yung iba po nating mga kapatid ngayon ay wala pa. Sapagkat yung iba po ay umuwi sa probinsya. So, nandun po yung puntod ng kanila pong mga mahal sa buhay. Kaya naman, siguro yung iba hindi po natin makakasama. And hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa kanila pong mga buhay na sa susunod na mga linggo ay muli nating makakasama dito po sa sanctuary. Pero ganoon pa man, nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid po natin. Malamang po yon, nasa kanilang mga tahanan o saan man sila nandun ngayon. Sila po ay naka-tune in po sa ating pong FB live streaming, no? Mga gadget po, hindi naman po kahit nasaan probinsya ka, no? Na kahit saan ng bahagi ng mundo. Hindi po natin mami-miss out na ang gawain ng Panginoon sapagkat meron po tayong streaming. Kapag katapos ng streaming po natin, ng live streaming po natin, yan po ay naka-record naman, so ina-upload po yan ng ating pong multimedia, pangunguna po ni Pastor Eman, ni Pastora Chelisa, Lati Giovanna, nasa multimedia, ina-upload po nila yan doon sa YouTube. So, nandun po yan, mapapanood din sa Facebook, page po natin, meron din po. Kaya, pwede po nating i-share. No? So, please like, share, and ano po yung isa? Sinasabi? Subscribe. Subscribe. So, totoo po yan kasi pag nakasubscribe kayo, lagi nyo po makikita lahat yata ng pinapost ng So, minsan po si Pastor Eman po ang pagpapaliwanagin po natin dito tungkol sa multimedia. Amen. Hallelujah. So, magandang umaga po sa mga kapatid po natin sa Mampanig kayo ng Pilipinas, sa mga outreaches po natin, mga kapwa, kamanggagawa po natin mga pastor, isang pinagpalang umaga po. At bagamat meron po mga mga kapastoran po tayo na dumadaan po sa mga pagsubok din, kung siguro po, nakaano naman po sa Facebook yan, si Pastor Ernie, Cabtalan, si Bishop Ernie Cabtalan ng Jesus Presence Church, di ba yung pong madalas nag-speak sa atin na Wednesday, kasama po natin, we consider them, our, mga naka-umbrella po sa atin, so our pastor sa The Life Giver Church. And one of those is yung po si Pastor Ernie Cabtalan. So, sama niyo po sa panalangin kasi yung pong anak niya ay 2 linggo na pong hindi nakakauwi. At lang po madaling araw daw po yata umalis.
walang paalam din sa asawa. Ewan ko kung paano pong reason kung bakit hindi nagpaalam sa asawa. Madaling araw, umalis po. Nung last week pa po. So, 2 linggo na siyang nawawala ngayon. Pagmula po noon, hindi na po nakita. No? Pinuntahan pa po nila Pastor Lito doon. And si Pastor Ernie nakausap pa nila Bishop through phone. Ang mahirap po yung umalis, tapos yung inihintay mong bumalik. Hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik. And without any reasons, magpe-pray ka na lang. Diba? Yun na lang po ang ano. Kaya, yun po, ipanalangin natin yung katatagan at yung buong kalakasan, pagkaloob kay Pastor Ernie sa buong Kaptalan family. Nawa makita, minsan nga, out of ano, siyempre, lahat na, pinuntahan nila, ospital, minsan nga, si Pastor Hill ang nag-suggest, at totoo naman yun dapat ang gawin eh. Bandang huli, wala ka na saan mo ba hahanapin? Sa ospital. Tapos doon sa mga, kung nakulong, sa mga stations. Yung pangatlo, di sa mga punerarya o morgue, wala pa rin po eh. So, hindi pa rin po minsan, dumarating sa pagkakataon, sa salita na lamang siyempre ng mga magulang para lang makita na kahit anong kalagayan na, basta malaman lang namin, makabalik lang sa amin. No, makauwi lang sa amin. Yun po yung kanilang kalagayan ngayon. Kaya, lingkod ng Panginoon. Paano mo ngayon sasabihin? Di ba lingkod ng Diyos? Di ba? Kaya wala po tayong there's no exemption pagdating po sa mga pagsubok at gawa at plano ng kaaway. Mas lalo pa nga pong yung mga lingkod ng Panginoon. Si Pastor Ernie is so dedicated sa kanya pong ministry. Alam niyo po bang pumupunta sa Bicol po yun from Cavite nang nakamotor lang. Nakasingle. Angkas lang siya, dadalhin nun. Magmi-mission po yun doon sa Bakakay, doon po sa kabundukan ng Yun po yung ating pastor na nakatalaga po doon sa Bicol. Kaya, minsan magtatanong ka, di ba? Kung sa iba kung sa atin lang, sabihin natin, Lord, ba't gano'n? Naglilingkod naman ako ng tapat sa iyo, bakit naman? Tapos yung anak ko pa di ba? So, ipag-pray po natin, sama po natin sa prayer. Consider po natin sa prayer po na Kaptalan family, si Pastor Ernie at si Ate Cynthia po. So, yung kanila pong anak, si Nathaniel, nasa Facebook po namin, nakapost po eh. Kasi 2 weeks na pong hindi nakakabalik. So, samot-saring mga kalagayan sa sanlibutan na talagang kapag hindi po tayo matatag sa Panginoon, kanina nga, si Pastor Rositas, nandun po, kausap ko po kanina talagang, kailangan talaga ngayon, relationship talaga natin sa Panginoon ang ayusin eh. Yung bang wag nating kaliligtaan yung ganitong pagtitipon na tayo magsama-sama, nag-aaral tayo sabay-sabay, lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, amen? At pagkaunawa sa Kanyang grasya. Kaya alam niyo po, tama po sabi ni Bishop na ngayon, hindi po padamihan din ang alam sa Biblia. Paramihan ng memory verse. Ngayon po'y patatagan at yung bang talagang yung pananampalataya natin sa tapos na ginawa ng Panginoon ng kailangan. Amen? Hallelujah. Ang kailangan po natin ngayon ay maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. No matter what happens. Sabi nga, ano man ang mangyari, wala po tayong magagawa kapag nandun na sa isang sitwasyon. Pero merong magagawa ang Panginoon. Sa lahat ng ito, meron po laging magagawa ang Diyos. Amen? So, praise God. Hallelujah. At sa mga kapatid po natin sa iba't ibang dako ng mundo, magandang at pinagpalang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Lalo na po sa ating pong minamahal na bishop na siya ngayon po ay nasa Arizona na ngayon. Kasi bumiyahe na sila ng isang araw. So nandun na po siya siguro sa Phoenix, Arizona. And behind po ang Amerika ng 12 po ba? 12 hours. So kung 8, 11. So kung alas 8 ngayon, anong oras na po doon? Cannot be. Baro, ilan po? 15 hours daw po. Ito, galing si Ninang Dory, galing talaga to sa Arizona. So 15 hours po, iba, parang balik ng late sila. So ngayon, mga nasa, magaling yabang kayo sa mat, Ninang, anong bang? 9 o'clock in the morning. 6 in the evening. 6 in the evening po. So magandang, amen. So, ganun po, Bishop, magandang hapon, gabi sa inyo dyan. Pastor Eddie, Bishop Ador,
lahat po ng buong Lainez family, kung sino man po yung kasama po ninyo dyan. At isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Kami ngayon po ay masaya na alam po namin nakarating po kayo ng maluwalhati at ligtas. No? At hallelujah. Praise God. We're excited doon po sa mga ibabalita niyo po sa amin patungkol po sa gawain ng Panginoon. Because sisimulan po doon yung gawain. Hindi ordain po si Pastor Eddie Lainez. Kaya nga tayo bumati noong nakaraan, di ba? So, hallelujah. Sa mga susunod pong araw ay si Bishop na po ang magre-report. And marami po kasi, actually, pagbalik ni Bishop, pupunta ng Jensen po yun. Pagdating ng Jensen, ang dami. Hindi ko na maisa-isa. Meron pang, may ano pa po, may Mindoro pa sa December, no? December. Sa Isabela, opo, November din yun. December na rin. December na rin, no? Sa December. Kaya, hallelujah, ang dami pong schedules. Kaya, madalas po mawawala si Bishop, pupunta dun sa mga ministry na ano. So, please bear with me. Amen. Okay lang po ba na tayo muna magkakasama? No, okay na. Mabait naman po ako. Ilang ganun, di ba? Hindi po. Praise God. At basta sabi nga ni Bishop, pinagkakatiwala niya ako sa inyo eh. So bahala kayo. Praise God. Hallelujah. So ngayon po umaga, alam ko po na tayo po ay excited na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, walang linggo ngayon na hindi ka makakabalita ng mga negative na about youth, about yung mga pangyayari sa atin, katulad nung nangyari kanilang pastor. Ang dami pong problema at kakaiba na po yung mga nangyayari sa mundo po natin. Amen? Kakaiba na po. Yung mga dating hindi natin nararanasan ngayon, nandiyan na po. Totoo nga na we are in the last days. Amen? Ang mga masama, lalong nagpapakasama. No? At ang mga tao, wala na pong kauhawan doon sa mga bagay patungkol sa kabanalan o patungkol sa bagay na may patungkol sa Diyos. So masyado nang ang mundo. Kaya hindi po talaga pabuti ng pabuti. Talagang medyo hindi po maganda ang kalagayan ng mundo. Pero ganun pa man, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, we are still fully alive. Amen? Hallelujah, fully alive. Ganap na buhay. Amen, buhay pa rin tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ka pa ba? Buhay na buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan sabi po sa isang radyo, yung laging unang binabanggit kapag nag-tune in ka dun sa love radio, nakalab ka pa ba? Nakalab ka pa ba? Tayo po ba nakalab pa rin ba tayo? Nasa pag-ibig pa rin tayo ng Panginoon, amen? Hindi naman tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, amen? Malibang tayo siguro ang lumayo. Pero kahit nga lumayo tayo sa Diyos, nako, hindi ka tatantanan ng Panginoon. Ipapadama niya sa iyo yung kanyang pag-ibig. Yayakapin ka niya kahit nagumulagpos ka na. Yayakapin ka ng Panginoon para lamang ipadama niya ang pag-ibig niya at walang hanggang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. So praise the Lord. So that is the title of our message this morning. Fully alive. The greater one in you. The greater one in you. So tayo po ay, ano po yung kanta kanina? It's all because of Jesus I'm alive. Naniniwala po ba tayo doon? It's all because of Jesus we are alive. Dahil kung wala po tayo, wala yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, wala yung kanyang muling pagkabuhay, wala po yung buhay na tangan-tangan po natin ngayon at pinagpapala tayo na kung saan kahit man may mga problema at pagsubok, but still we can say that we are alive in Christ. Amen? Buhay pa rin tayo. Kasi kung wala na tayo, patay na tayo. No, kung hindi na tayo humihinga at kung wala na ang Panginoon sa atin, kahit na humihinga pa rin tayo as if we are still dead without Christ in our lives. Amen? Pero nandun po na ang Panginoon, hindi po nagbabago yung kanyang pag-ibig, hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya naman, tayo po ngayon ay sinasabi po na buhay pa rin sa Panginoon. Amen? So let us open our Bible for our study this morning. Sa 1 John chapter 4, verse 4. 1 John chapter 4, verse 4. Basahin po natin para po may emphasis doon po sa The Passion Translation para sa pagdidiin po ng mensahe.
Sabi po, little children, you can be certain that you belong to God. So mga anak, sabi po, kayo'y makakasiguro, makatitiyak na kayo po ay nasa ating Panginoon. You belong to God and have conquered them. For the one who is living in you is far greater than the one who is in the world. So, little children, you can be certain that you belong to God and have conquered them, for the one who is living in you is far greater than the one who is in the world. So it is an assurance that God is with us and we belong to God. So Christ is in us and we are in Christ. So yan po yung katotohanan. Sabi po sa NIV, sabi po, you dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in this world. Sino po yung the one who is in this world? Si Satan. Greater is he who is in you than Satan who is in this world. So mas makapangyarihan yung sumasa atin. No, sino ba yung sumasa atin? Si Kristo na sumasa atin kaysa po sa Diyos ng sanlibutan pong ito na si Satanas. Sabi po sa Amplified Version, little children, believers, dear ones. So, sino po yung mga believers? Tayo po yun. Tayo po yung mga mananampalataya. No? And sabi po, little children, believers, dear ones, you are of God, and you belong to Him, and have already overcome them, the agents of the Antichrist, because He who is in you is greater than he, Satan, who is in the world of sinful mankind. So purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. O Diyos, amang dakila sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, at sa pangunguna at paggabay ng Santong Espiritu, nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayong umaga na kami po'y tinipon mo, Panginoon, sa ilalim yun ng iyong dakilang presensya, upang kami makapag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita, tumanggap ng mga kapahayagan na nagmumula sa iyo, mapaalalahanan, Panginoon, patungkol sa buhay na meron po kami sa aming pong pakikipag-isa sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa katalinawan at kaalaman, pagkakalob niyo po sa bawat isa, Panginoon, na ang bawat binhi, Panginoon, na maitatanim sa aming mga puso ay hindi lamang namin, Panginoon, narinig, kundi maisa sa buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng kakayanan na ibinibigay ng Santong Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa, inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain pong ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid na ngayon pa lamang ay patungo, Panginoon, sa lugar pong ito ng panambahan. At sa mga kapatid na wala naman po, Panginoon, dito, subalit alam po namin, kasama namin sa pananalangin sa katagumpayan ng gawain, Panginoon, patuloy, O Diyos, sa pagpalain po ang bawat isa. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa buhay ng aming pong minamahal na Bishop. Maraming salamat po. Minsan pa, sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, fully alive, the greater one in you. Alam niyo po, tayo po ay nasa mundo ngayon na kung saan ang namamayani po ay sistema ng sanlibutan. Sistema ni Satanas. Direkta na po nating sabihin. So the world, the enemy system of values, fear, and pressure, and condemnation tells us we are defined by our weaknesses, our past mistakes, and our limited resources. So ang sanlibutan po, yan po ang sinasabi. Sabi po, the world, the enemy system of values, fear, pressure, and condemnation, yan po yung mararanasan natin sa sanlibutan eh. No, kapag mahina ka, lalo kang ibababa, lalo kang ibang mamaliitin, tapos yung mga pressures ng buhay sa bawat araw, and it tells us we are defined by our weaknesses, yung mga kahinaan po natin. So, minsan kinikilala tayo sa pamamagitan ng kung ano yung nakikita nila sa atin, kung ano yung ating pinagdaanan. Sabi po, we are defined by our weaknesses, our past mistakes, yung mga mali na po natin noong nakaraan.
Minsan pilit pang ibinabalik ng kaaway, ginagamit po yung mga mahal natin sa buhay, ginagamit po yung mga taong kilala tayo, no? Nakakaalam nung pinagdadaanan natin, and even our limited resources. Katatayuan natin sa buhay yan. Ikaw Kristiyano, bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Sabi ko nga, wala pong exempted sa atin eh. Kasi yung kanina nga nabanggit ko, si Pastor Ernie po talaga, kung sa kasipagan lang sa paglilingkod, wala po kaming masasabi doon. Na dahil ibang klase po yung kanyang dedication. No, kahit na ganun po yung, alam niyo po, sila po ay galing sa prominenteng samahan, religious group na malaki na talagang pinangakuan po sila na pag sila po yung mga preacher, na kapag sila po ay nagkaroon ng 12 anak, bibigyan sila ng bahay at lupa. Si Pastor Ernie, ilan po nagawa? 9. 9 na yung nagawa niya eh, di ilan na lang kulang sana? 3. 12 requirements para magkalupa at bahay. Alam niyo po, hahabulin talaga eh. Na si Pastor Ernie kasi medyo, sabi ko nga, parang ngayon hindi ko ma-imagine kung ano yung sakit na nararamdaman niya. Kasi kapag nagpo-post po siya, although Word of God yung kanyang full of hope, pero masayahin po kasi siya. Siya po naman ang may kwento nito. No, 12 anak dapat. Nakasyam na siya, so 3 na lang. Akalain mong siyam na eh. Biglang itinigil yung yung promo. Hindi po promo. Yung balita, nabibigyan daw ng sila. Di natigil. Siyam na po yung anak niya. Siyam na po. Siyam na po ang anak niya. Hindi po siyam. Siyam na po yung, siyam na yung naging anak niya. So, siyam na naglilingkod in a full-time ministry. Sabihin na po natin na ang Life Giver Church, siyempre, mas malaki, mas nauna, mas malaki kaysa doon sa ministry ginawa kanya. Even in terms of finances, hindi tayo mayaman, pero hindi naman niya matatapatan yun kasi nagsisimula pa lang na siyam ang anak mo. Kaya kung dedication lang at sasabihin mo paglilingkod sa Panginoon na magiging basihan, pinagpala na siya pero hindi eh. Sabi ko nga, lahat ng mga pagsubok dumadaan sa atin lahat eh. Regardless kung ano man ang katatayuan mo sa simbahan, kung ano ang kalagayan mo sa society, hindi. Kahit na nga yung mayayaman, dumadaan din sa mga pagsubok. Amen? Parang ilan lang yung mayaman, ha? Lahat ng mayaman, amen, nag-amen naman. Diba? Praise God, hallelujah. So, ibig sabihin, lahat naman dumadaan sa pagsubok at problema. Pero, nandun po na, yan ang gusto ng kaaway na talagang papanghinain tayo. It tells us we are constantly fighting an uphill battle, often losing. Lalo na kapag wala ka sa Panginoon, how much more? No, yung pinagdadaanan natin ngayon, kung wala tayo sa Panginoon, nasaan tayo pupulutin? Kasi minsan yung labanan talaga very tight. And we are constantly fighting an uphill battle. At hindi naman often losing, doon niya siguro sa mga taong walang pananampalataya, walang pag-asa. So, ito po kasi yung pandaraya ng kaaway. Na sinasabing tayo ay talunan, mahina tayo, na limited lang yung ating resources, na yung mga pinagdaanan natin, hindi ka makakasumpong ng pagtatagumpay o ng makasaganaan kasi marami kang ginawa in the past. So that is the lie, prevents us from being fully alive. Kaya minsan, naapektuhan yung ating buhay Kristiyano at para bang, ano ba yung fully alive? Ganap na buhay. Na uri ng buhay. No? Fully alive, life. Alive, fully alive. Isang buhay na ganap, no? Na kung saan ang kaaway, ang ginagawa, ito yung dinadaya tayo. Yung sistema ng values, yung fear, yung pressure, condemnation. Sabi po, a life characterized by joy, freedom, and power. Ang buhay, a fully alive life, is, sabi po, characterized by joy, freedom, and power. No, yan po yung a fully alive life is a life with joy, may freedom tayo, may kalayaan, at may kapangyarihan, no, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon.
So it's all because of Jesus we are alive. Kaya dito po si John using the tender address little children, kahit na sinasabi niyang little children, hindi naman niya tayo binibaby dito sa mensahe pong ito. Gusto niya, and it does not give us a pep talk. He gives us a truth talk, real talk. No, kinakausap tayo ng Panginoon. Through John. Sabi, you can be certain that you belong to God and have conquered them. For the one who is living in you is far greater than the one who is in this world. So sinasabi ni Juan, sinasabi ng Panginoon sa atin through John. Sabi niya, hindi kayo dapat manghina, hindi kayo dapat matakot. Kayo ay nasa kamay ng Panginoon. Kayo ay nasa pangangalaga ng Diyos. At sabi po, ang lahat ng gawa ng kaaway, you have overcome them. Nalagpasan nyo na, napagwagian nyo na, sapagkat ang nasa sa inyo, higit ang Diyos na nasa sa atin, kaysa sa Diyos ng sanlibutan pong ito. Kaya yung mga problema, actually, that is challenges na nanggagaling sa kaaway. Tina-challenge yung ating pong faith, tina-challenge yung ating pong pagkakilala sa Panginoon. So, point 1, the grace of our new identity, the certainty. Sabi po, ang grasya ng ating bagong pagkakakilanlan. So, sabi po, the grace of our new identity. Yung katiyakan. Sabi po, little children, you can be certain that you belong to God and have conquered them. So, yung word po sabi po, you belong to God. You belong to God. Kanino po tayo nakabilong? Sasabihin nyo sa GMA kasi, where you belong. No, you belong to God. You belong to God. And when we say we belong to God, ibig sabihin, our identity is not found in our nationality. Hindi dahil Pilipino ka, yun na yung identity mo sa harapan ng Panginoon. Hindi po yun eh. It's not even your job, your profession. Yung identity mo, hindi yung trabaho mo. Halimbawa, sabihin mo rin, doktor ako, okay po yan. Accountant ako, okay po yan. Engineer ako. Ayan yung profession po natin. Pero that is not your identity when it comes to our God, sa harapan ng Panginoon. No? So, identity. It is not our nationality, our job, your relationship status, or your performance record. Hindi dahil sa mga nagawa mo na in the past, mabubuting bagay, at yung mga achievements natin, hindi po yun yung ang ating identity. When we say we belong to God, sabi po, your core identity is a gift of grace. Your core identity is a gift of grace. Yung sentro ng iyong pagkakakilanlan ay yung pong regalo, biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po, you belong to God. It is a gift of grace. You belong to God. You were bought by the blood of Christ, adopted by the Father, and are permanently sealed by the Holy Spirit. Yan tayo. Yan yung ating identity. Sabi po, yung core ng ating identity is we belong to God. It is a gift of grace. So, Ephesians 1:7, sabi po, sa ESV, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. So, we were bought by the blood of Christ. No, binayaran po tayo, tinubos sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. And, sabi po sa Romans chapter 8, verse 15 hanggang 17, sa ESV version din po, sabi po, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And sa verse 17 po, sabi po, and if children, then heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him.
So we are heirs of God. And sabi po, we receive the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. So yan po yung ating identity. At tayo po ay mga tagapagmana ng kaharian ng Panginoon. At lahat ng mga biyaya na Kanya pong binayaran doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay tagapagmana. And Ephesians 1:13, sabi po, sa English Standard Version din po, 1:13, sa verse 13 sabi po, In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe Him, were sealed with the promised Holy Spirit. So, we are sealed with the promised Holy Spirit. So, sinelyuhan po sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Sa verse 14, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. So you belong to God. Sabi mo nga sa katabi mo, you belong to God. Hindi tayo, we do not belong in this world. We are sojourners. No, hindi tayo kabilang din sa kaharian ng kadiliman na sapagkat mula sa kaharian ng kadiliman, nilagay po tayo sa kaharian ng kaliwanagan sa ating Panginoong Jesucristo. So, ito po yung grace taught. The first and most important reality, sabi po yung pinakauna at mahalagang realidad o katotohanan ay yung pong ating tiyak na pakikipag-isa sa Panginoon. Your secure relationship with God. This belonging is the bedrock of a life fully alive. So, ninanais po nating lahat magkaroon ng tinatawag na fully alive life. Yung isang ganap na buhay. Sabi nga ng Biblia, ganap at kasiya-siya. So yan po yung ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito po, yung ating relasyon sa Kanya, yung ating pong identity o pagkakakilanlan na regalo sa atin ng Panginoon, yun po yung dapat nating pahalagahan. No? At sabi po, yan po yung pinaka-bedrock of a life fully alive. Ito po yung pinaka-pundasyon. So it removes the anxiety of spiritual homelessness. You are not a spiritual orphan, you are a cherished heir. Tayo po'y tagapagmana. So maalis na po sa atin yung minsan kapag tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok at problema, nandun po na parang tila ba nagtatanong tayo, sino ang gadamay sa atin, sino ang tutulong sa atin, as if wala tayo, parang ulila tayo spiritually. Na minsan, parang sa panalangin natin, hindi rin tayo tiyak kung tayo ba ay pagkakaloob ng Panginoon yung ating pong hinihingi o pinapanalangin. Alam niyo po, bilang isang anak ng Diyos na alam yung kanyang pagkakilanlan sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo dapat matakot. We have the confidence that when we come before the presence of the Lord, at ibigay natin anumang concern natin sa Kanya, makatitiyak tayo na merong itutugon ng Panginoon. Hindi po siya tatanggi. Lalo na sa mga bagay na kalooban niya maganap sa ating pong mga buhay. Patungkol sa sakit at karamdaman na gusto niyang bigyan ng lunas, no? Gusto niyang bigyan ng gamot, gusto niya tayong maka-recover sa lahat ng ito. Kalooban ng Panginoon yun at hindi na nga natin dapat hingin pa o pasalamatan na lang natin siya. Instead, nandun po sa kagalingan, pero minsan para bang nagmamakaawa pa tayo. Why? Because we do not know our identity, no, sa harapan po ng Panginoon. Pero ngayon pong umaga muli, pinapaalala po sa atin, the grace of our new identity, yung biyaya ng ating bagong pagkakakilanlan. Hindi na po yung tayo, yung dati, yung noon, na kung saan yung bang feeling na mahirap, no, spiritually and in literal, ganun din ang kalagayan. You are a cherished heir of God. Tayo po'y pinangangalagaan, tayo po'y minamahal na tagapagmana, no, ng kaharian ng Panginoon. At anumang biyaya na Kanyang binayaran doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat po yun intended para sa bawat isang nakipag-isa sa Kanya. Tayo po bang lahat ay nakipag-isa na sa Kanya? Amen. So tayo pong lahat ay recipient ng lahat ng binayaran ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So,
To be fully alive in Christ means our foundational identity is one of victory, not struggle. So pag sinasabing, nandun po na, you belong to God, so yun yung identity mo, sa Kanya ka talaga. At sino mang nasa kamay ng Panginoon, hindi maaring maagaw ng kaaway. At hindi maaring malingid sa Panginoon yung pagkilos ng kaaway sa buhay po ng bawat isa atin. Alam niya. No, kaya lang, minsan may mga pagkakataon na for formality's sake, gusto lang ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya kung ano yung concern mo, kung ano yung kalagayan mo eh. Although alam ng Panginoon, hindi siya lang makakilos dahil hindi ka nananampalataya na meron siyang gagawin sa buhay mo. Pero once that you come to Him, sabihin mo sa Kanya, Lord, ito yung kalagayan ko, ito yung ano ko, Lord, binibigay ko sa iyong kamay, then God will move. No, hindi naman siya intruder, hindi naman siya nakikialam. No, gusto niya tayo bilang anak. 'Di ba masarap sa magulang yung walang sinisikreto yung kanilang mga anak? Amen. Ako po masasabi kong pagdating sa ganun, masasabi ko harapan sa inyo, wala akong sinikreto kahit lalong-lalo na sa tatay ko. Lahat po, detalyado ko po 'yan. Lalo na pag magkainuman kami. Kasi parehas kami umiinom. Kaya lang, 'di ba mahirap sa isang anak yung mag-open eh. Pero kahit po hindi ako nakainom, open po ako sa tatay ko, nagsasabi ako ng mga hinaing, magmula sa panliligaw hanggang sa pagka-busted. Lahat po yan. Hanggang sa medyo nabusted ako ng 3 beses, nagtatrabaho kami sa Muntalban, sa bundok, na ako po yung lubman, naglalagay ng mga langis doon sa mga heavy equipment na mga ano. Muupo ako doon sa tuktok ng bundok. Siyempre, parang nagme-meditate ka lang ba? Nabusted ka eh. Tapos, eto ako, basang hindi. Di ba, parang gano'n, di ba? Nakaupo ka doon. Alam niyo, lalapitan ako ng tatay. Nak, wag mong gagawin yan. Sabi ko, ano yun? Baka tumalo. Ano ako? Nasisira. Di ba? Ano ako? Sabi ko, hindi ko gagawin yun. Kasi, pero at least alam ng tatay ko lahat. Alam niya. Wala po. Pero masarap po yung ganung pakiramdam na wala kang tinatago. Ganun din sa ating relasyon sa Panginoon, di ba? Ano man nangyayari sa iyo, binibigay mo sa Kanyang mapaghimalang kamay, makapangyarihang kamay. Alam niyo po, iba yung resulta sa atin. Nawawala po yung ating pong kabigatan at alam mo na meron kang Diyos na ibang tutulong sa iyo. Meron kang support. No? Alam niyo, karamihan sa atin ngayon, kailangan natin yan. Yung suporta, yung backup mula sa magulang, pamilya, kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo na lang po yung tayo na lang po yung magtutulungan sa isa't isa, magpapanalanginan. Lagi po yung sinasabi at pinapaalala ng banal na kasulatan na magmahalan tayo, magpanalanginan tayo sa isa't isa, at nandun po na magpaalalahanan. So yan po yung ating pong marapat lamang po na gawin. So, to be fully alive in Christ means, sabi po, our foundational identity is one of victory, not struggle. You belong to God. Yes, may mga problema at pagsubok. Hindi naman natin inaalis. Katotohanan po yan, realidad ng buhay. Pero sabi po dito, you have overcome them. You have conquered them. Why? Sabi po, because of our union with Christ. No, dahil po sa ating pakikipag-isa sa Kanya, our identity is one of victory, not struggle. Pagtatagumpay. Kasi sinabi po ng Kanyang salita, sinabi ng Panginoon, you belong to God and you overcome them, you have conquered them. So John uses the Greek perfect tense, meaning our victory over the world's spiritual forces is settled. You have overcome them. Actually, yung them po doon ay yun po yung sistema ng mundo, the false spirits, and the lies of the enemy. Yun po yung you have overcome them. Yun po yung spiritual forces, the false spirit, the word system, and the lies of the enemy. Sabi po, you have overcome them, you have conquered them. Ibig sabihin, it is settled, accomplished fact, given to you through Christ. No, totoo, katotohanan po yan, na binibigay sa atin, pinapaalala, na ang lahat ng labanan na meron tayo, settled na po yan.
Na-accomplish na ng Panginoon niya sa krus ng Kalbaryo na pagwagyan na. At tayong nakapag-isa sa Kanya, dapat maunawaan lamang natin that we belong to God at yung lahat ng mga victory na meron si Kristo ay victory na rin ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya kung gano'n ang kalagayan, pagkakaunawa, pagkakilala mo sa sarili mo, na ikaw ay anak ng Diyos, you belong to Him, the settled, accomplished fact given to us through Christ, you are not trying to win, you are living from a victory already secured by Jesus. Yung victory secured na yun. Katiyak na yun, nasa atin na yun eh. So ngayong umaga, the question is, mapaniniwalaan ba natin na ang lahat ng ito ay secured na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa tapos niyang ginawa sa krus? Kapag kaya nating paniwalaan din, walang problema sa atin. Ano man ang mangyari sa sanlibutan, ano man dumaan ang mga pagsubok sa atin, alam natin we are living from victory. No? And nandun po na hindi po tayo kailanman kayang gapiin ng kaaway. So we are not going to conquer. In Christ, we have already conquered them. In Christ, we have already conquered them. We are not going to conquer. Hindi pa lang natin pagwawagihan o pagtatagumpayan. Nagtagumpay na tayo. Nagtagumpay na tayo through Christ. Through Christ. Yan yung ating kalagayan. So, ito po yung grace thought. The victory is not a goal to be achieved by your effort, but it is a gift to be received by grace. Sabi po, the victory is not a goal to be achieved by your effort. Yung pakatagumpayan, hindi po yan layunin na kailangan mo pang maabot sa pamamagitan ng iyong mga gagawin. Sa pamamagitan ng iyong pag-strive o pag-struggle. No, na minsan, yun nga mga minsan simpleng mga bagay, di ba, di pa natin kayang abutin. Why? Gusto lang patotohanan sa atin na hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Hiwalay sa Diyos, walang pagtatagumpay. But the victory is not a goal to be achieved by our effort, but a gift to be received by grace. Binayaran niya, kung gusto mong matanggap, alam niyo po ang dapat natin gawin? Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. And at the same time, by grace through faith, yung pananampalataya natin, yung bang nandun na, inaangkin natin yung lahat ng ito. Lord, alam ko, ito po yung aking tatanggapin, at ngayon po, sa pamagitan ng pananampalataya na pinagkaloob mo sa akin, inaangkin ko po ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. So you live fully alive when you stop fighting for victory and start fighting from victory. No? Sabi po, when you stop fighting for victory and start fighting from victory, kasi alam niyo po ba yung parang tumatakbo tayo, yung starting line po natin ay yung finish line. Finish na. Doon na tayo tumatakbo, tapos na kasi yung labanan eh. Amen? So we are not fighting for victory, but we are to start fighting from victory. So, you are not trying to win. You are living from victory, already secured by Jesus. And the word's power, alam niyo po, ngayon, prevalent po yung mga problema, yung sa mental problems, yung pong depression, anxiety, yung panic attack. And wag lang, ang lagi pong paalala ay andun po na wag lang tayo maging judgmental, unawain po natin sila at the same time, pag-pray natin. At kung may magagawa tayo para kausapin yung mga taong yun, magkakaroon tayo ng time, may mga kaibigan tayo na may depression o minsan may panic attack, kailangan pagpadamahan po natin ng pag-ibig. Nandun po na, actually yung last life rock po namin, yun po yung na-share ko sa kanila. Kasi ngayon, yun yung although much more on the Word of God po kami, hindi po sa psychology, hindi po sa science, nandun po na pinaunawa ko lang sa kanila yung kahalagahan na meron kang
circle of friends, yung mga kaibigan, mga Kristiyano na makakasama, laging makakausap. Yung bang pag may dumarating, yung bang dumadalaw yung ano ng kalungkutan, yung meron kang tatawagan. Alam nyo, kailangan lang ng mga ibang kausap yung mapaghihingahan. Kaya yung iba, kapag wala nang napaghingahan, di ba lagi na lang sila lang mag-isa, feeling nila, alam mo, feeling nila sila nag-iisa And even sabi ko nga si Marilyn Monroe, di ba, nag-ano po siya iinano rin yung kanyang sariling buhay. Pero alam niyo po, before na mangyari yon, ang dami niyang tinawagan. Even yung mga prominenteng man of God, tinawagan niya yung mga kilala niya. Na prominenteng man of God, tinawagan ni Marilyn Monroe, at nung wala pong nag-respond. Kasi busy. O hindi naman siguro may valid reason yung mga nakausap niya, mga man of God o yung mga Christians. Pero pagkatapos po noon na wala siyang makausap, doon po nangyari na yung kanya sarili pong buhay ay kinitil po. So, ibig sabihin, ang kailangan, paano kaya kung may nakausap siya? Kung nakausap niya yung man of God na gusto niya kausapin at nasyaran siya, hindi ba't pwedeng pagbaguhin ng Panginoon yung kanyang kaisipan? So, kailangan po talaga Kaya ito po yung sustansya na meron po tayong pag-aaral na ganitong ginagawa. May pagtitipon. And tayo po may personal, po tayo na talagang yung time para sa Panginoon, para sa Kanyang salita. Kasi hindi po para kanino pa man yan, para sa ating pong sarili. No, tayo po ay napalalakas. Kasi with all the problems that we are facing right now, hindi po madali mabuhay sa mundo. Kaya kapag nadaganan ka na ng halos ang lahat ay nasa iyo, parang ayaw mo na. Sabi nila, ayoko na, nahihirapan na ako. And then they gave up. Kahit na nga minsan, sa anong kaparaanan, di ba? So, ang dami ngayong mga balitang ganyan. Kaya, dapat pong mapaalalahanan, tayo, we belong to God. And as Christ overcome the world, we are also an overcomers. Amen? Mananagumpay po tayo. Kaya laban lang. Sabi mo nga sa katabi mo, laban lang. Actually, yung laban na yan, hindi ko makikipaglaban ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. So, because, sabi po yung word power, yung fear, temptation, yung mga maling filosofiya ng mundo, alam niyo po, sa atin, defeated na po yan. Talunan na po yan. Sabi po, the word's power, its fear, its temptation, its false philosophies is defeated in your life, not because of your perfect effort. Sabi po, not because of your perfect effort, but because of your new birth in Christ. Kasi anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan, ipaglalaban ka ng Panginoon. At ang pagtatagumpay ay nasa atin na. Amen? Hallelujah. Yan ang gagawin ng Diyos about sa atin. So, not because of our effort, but because of your new birth in Christ, our identity. Our identity. Kapag anak ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. This freedom from striving, this is the first hallmark of a fully alive life. So, sabi po, you belong to God. You belong to God. And point number 2, the grace of Christ indwelling. Yung grasya po ni Kristo ay nananahan sa atin. Yung kanyang presensya. Sabi po nung una, you belong to God. Pangalawa, sabi po, little children, you can be certain that you belong to God and have conquered them for the one who is living in you. Ano po sabi? For the one who is living in you. Sino po yung the one? Jesus is living where? In us. For the one living in you. Sabi po, ibig sabihin, the power source is internal. Nasa loob. Nasa atin. So, the power source is internal. The power for a fully alive life does not come from external circumstances. Hindi ito nanggagaling sa mga achievements mo na natatanggap. Sa mga material na bagay na minsan na ipagmamalaki po natin. O mga pangyayari sa buhay na napagwawagyan natin na inaakala natin tayo ang may gawa.
So, yung power po, source is internal. It does not come from a burst of human resolve. Hindi po dahil sa ginawa po natin. Saan po ito nanggagaling? Sabi po, it comes from the one who is living in you. Naghahanap tayo ng kaparaanan para paano tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Nagtatanong tayo, saan ba natin makikita o matatagpuan yung hinahanap natin para maging ganap yung ating pong pakiramdam na tayo po'y matagumpay na o ganap na yung ating pong buhay. Naghahanap tayo sa labas. When in reality, sabi po, you belong to God, and for the one, sabi po, He is living in you. For the one who is living in you. Hanap tayo ng hanap sa labas, yung pala nasa loob. Amen? Nasa loob, nasa atin po naninirahan. Yung source ng power. Internal po yan. Sabi po, it comes from the one who is living in you. Ang sinasabi po doon sa Romans chapter 8, verse 9 hanggang 11, sabi po, Romans 8, verse 9, ito po sinasabi, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Verse 10, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. 11, sabi po, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So the one who is living in you, the indwelling Holy Spirit, who is also the Spirit of Christ, dwelling in us, nananahan sa atin. At hindi po katulad ng Old Testament, yung Holy Spirit no lumilipat, umaalis. Pero ngayon, dwelling po siya, it abides. He makes us His permanent resident. Hindi po siya palipat-lipat. Hindi siya NPA. Indwelling po siya, dwelling, He abides. He resides, nananahan. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. So, that is the Spirit of Christ, the Holy Spirit in us. So, this grace is in operation. This means you are never alone and never empty. So, never in your wildest imagination or bang kaisipan, thoughts, na iniiwan tayo at nag-iisa tayo. Kasi yan yung karamihan na pinandadaya ng kaaway, lalo na doon sa mga taong yung bang maraming problema. Kaya minsan they resort to giving up their lives because pakiramdam nila nag-iisa sila. Pero ang salita ng Diyos, no? Sabi po, the one who is living in you, the Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of Christ Himself residing in us. So it means you are never alone and never empty. Walang kulang sa inyo. Kaya pag iniwanan kayo ng boyfriend nyo, ano bang kulang sa akin? Walang kulang sa inyo. No? Walang kulang sa atin. Hindi po hugot yun. Kahit ang Panginoon nagsasabi sa atin, walang kulang sa atin. Di ba? Tinatanong na, ba't gano'n nangyayari to? Saan ba ako nagkulang? Hindi ka nagkulang. Hindi naman tayo kulang. Buo tayo sa Panginoon. Kaya lang siguro minsan yung yun lang, yung pagkakaunawa natin sa Kanyang salita. Pagkakaunawa natin sa mga mensaheng natatanggap natin. Kaya nga, totoo po yun ang sinasabi na kapag tama po yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, ano po magiging resulta nito sa atin? Tamang pamumuhay. Tamang pakikinig, tamang pagtanggap sa mensahe ng Panginoon, tamang pamumuhay. Kaya ng pagmali, iisipin mo nga na nag-iisa ka, iniiwanan ka. Hindi po. Sa Panginoon, hindi tayo kailanman pinabayaan. And His grace has chosen to make our heart His permanent dwelling place.
Kaya nakakatuwa pa po yung mga bata kapag tuwing nagcha-chapel kami dito sa Life Giver Christian Learning Academy, at kapag tinanong mo sila, nasaan si Jesus? Dito lang, dito sa puso. Sasabihin nila, nandito. Minsan kayo po ba, nasaan ba si Jesus? Nasaan ba Espiritu? Ayun, nasa puso, di ba? Nandito, nananahan sa atin. So alam naman po nating lahat. Kaya ibig sabihin, kung alam nating lahat nananahan sa atin ng Panginoon, bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-aalala? Because the one who is living in us is far greater than Satan who is in this world. Mas higit na makapangyarihan ng Diyos na nananahan sa atin. So, your spiritual life is not a long-distance relationship. Kaya di ba lagi nababanggit ni Bishop noon, sa atin, hindi totoo yung God is watching us from a distance. Nakatingin lang ang Diyos. Pag malayo, makakasaklolo ba agad pag malayo? Di ba hindi? Yun minsan nga, malapit na nga yung hinihinga mo na saklolo, hindi pa makapunta ka agad eh. Lalo na kung may distansya. Pag sinasabing, God is watching us from a distance, tapos nagwa-watch lang siya, tinitingnan ka lang, ay, yung anak ko nadapa, ay, yung anak ko napahamak. Hindi ganun. So, sabi po, it is not a long-distance relationship. It is an intimate, internal union. Nandito na siya sa atin eh. Yan nga lang, di ba, sabi nga, minsan nakakalungkot, nandiyan ang Holy Spirit nasa iyo, nasa atin, it resides sa atin. Pero, kailan ba yung huling panahon at pagkakataon na in-acknowledge mo yung presensya niya sa buhay mo? O pinasalamatan mo siya? Na minsan, madadapa ka na pero merong ang Holy Spirit, nangungusap siya. Kasi hindi naman po ang Panginoong Jesucristo, yung ibig sabihin yung literal na kasama natin na nandyan. But the Holy Spirit in us. Na minsan may gagawin kang bagay, pero di ba, hindi mo natutuloy. At pagkatapos hindi mo natuloy, na ipagpapasalamat mo, salamat, hindi ko ginawa. Kung ginawa ko pala, nagkaroon akong problema. Alam niyo po, that is the divine intervention of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Pero minsan ba nasabi natin, Holy Spirit, kaya noon po may libro na Good Morning Holy Spirit. Si Paul Yonggitcho ba yun, Pastor Hill? Yung Good Morning Holy Spirit, no? Paul Yonggitcho. Kasi si Pastor Hill po kasi ang maraming, pag magtatanong po sa kanya historical background, di ba maraming book kasi noon, and one of those, si Pastor Hill, nasa book for sale po yan, kaya pag nakita niyo, book for less ba yun? Minsan makikita niyo si Pastor Hill na doon, po siya magandang libro. Nakakahanap ng mga rare na minsan wala ng kopya, nakakahanap. And one of those, Pastor Reverend Paul Yonggitcho is yung Good Morning Holy Spirit. Yung kada umaga, yung ma-acknowledge mo man lang, Good morning Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit na sumasama sa atin sa buong maghapon nag-guide sa atin. Laging nagpapaalala sa atin ng tama. No? At hindi tayo kino-convict, hindi tayo kino-condemn. Pero nagpapaalala sa atin ng mga katotohanan na dapat nating lakaran. So, yan po yung Holy Spirit. At yan po yung nananahan sa atin. So, it is an intimate, internal union ang meron tayo sa Panginoon. Kaya, we're not only belong to God, but the one is powerful residing inside of us. He is in us. So kasama natin. Biruin mo yun. Parang minsan tinitingnan natin sarili natin, wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa. But also we have full of power and authority na binigay ng Panginoon na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ewan ko lang kung alam niyo pa yung kanta, pero kasi yung verse, hindi ko po eksaktong na I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Mr. Nomek yung, ganun. Sumasagot ang backup kasi nun. And to overcome all the powers of the enemy. To overcome. He has given us authority, the power. Sabi diba, para tapakan natin yung mga serpiente, anumang gawa at plano ng kaaway. So He's given us the authority.
Alam ba natin yun na may kapangyarihan tayo? Amen? Pwede po natin i-apply. Na kapag meron pong sakit at karamdaman, sabi po, sawayin po natin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hindi naman sa pangalan po natin, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kahirapan o anumang sitwasyon ng buhay. Oh, God has given us the authority. At yung nagbigay ng authority na yan, mismo nasa atin, kasama natin. Kaya nga, nakakalungkot, hindi natin nagagamit. So, ibig sabihin, now is high time for all of us, lalo na end times. No, ito po talagang patatagan na lang ng pananampalataya. Labanan po ito ng pananampalataya na lang. Na sa grasya ng Panginoon, we will overcome. All by the grace of God. Amen? Hallelujah. So, intimate internal union. So, fully alive means fully indwelt. To be fully alive means fully indwelt. To be fully alive is to recognize and rely on His presence. It means when you face a moral choice, a crushing fear, or a challenging relationship, you do not turn inward your weaknesses. Sabi po, it means when you face a moral choice, a crushing fear, or a challenging relationship, you do not turn inward to your weaknesses. Kung may nangyayari sa ating hindi maganda, sa anumang aspeto ng buhay, in our relationship, yung bang may mga takot tayo po ay pinananahanan na, yung bang sinasalubong tayo ng mga hindi magagandang sitwasyon, sabi po, you do not turn inward to your weakness. Kasi, iba, tingnan mo yung sarili mo. Yung bang, minsan meditate ka, at kadalasan, ginagawa natin noon, lalo na nung wala pa tayo sa Panginoon, o minsan, baka nagiging minsan, yung pa rin ang ginagawa natin, na tinitingnan natin kung, kasi sabi, i-analyze natin yung problema. In-analyze mo yung problema, tapos tumingin ka sa'yo, ang lahat na nakikita mo ngayon, yung ginawa mong mali. Kasi ito, mali ako ng desisyon, mali ako ng ginawa, mali ako. Eh di, puro ka malian at kahinaan mo yung nakita mo. So you turn inward to your weaknesses. Sa kahinaan mo ikaw tumingin eh. No? Kasi hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa akin. Kasi mali yung... Kung sa atin lang po, marami talaga tayong magagawang mali. At hindi tayo makakagawa ng tama. But sabi po, turn inward to the divine strength that lives within. Di ba sinasabi po nananahan siya sa atin, the one who is living in you is powerful. So wag kang tumingin sa sarili mo. Wag kang manangan sa iyong magagawa. Sabi po, tingnan mo yung makapangyarihan, Diyos, na nananahan sa atin. Yung banal na Espiritu na nananahan sa atin. So, turn inward to the divine strength that lives within. Wag sa kahinaan natin. Tumingin tayo sa Panginoon na nananahan sa bawat isa sa atin. So, it is a life of... Fully alive is a life of indwelling power. Unrivaled po yung presence ng Lord sa buhay natin. Ibig sabihin, walang makalalaban sa Kanya, unrivaled. So, the core of being fully alive is recognizing the identity of the one who is in you. So, hindi lang yung kilalanin mo yung sarili mo kung sino ka sa Panginoon, kundi sino din yung Panginoon na nasa iyo. Eh, yung nasa iyo, yung hindi big one, the greater one, yung nananahan sa atin. The greater one, the only one who is in you, the Holy Spirit, the Spirit of Christ. The one who is in the Word refers to the Spirit, yung bang, sabi nga, greater is He who is in us. Yung sinasabi po doon na sa sanlibutan, ay yung system ng mundo. So, fully alive in the Spirit. Being fully alive is realizing that the power source for your life is not your own will, is not your own discipline or emotion, but the infinite resurrection power of God. The power that raises Jesus Christ from the dead is the same power residing inside of us. At sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And gusto ko lang imagine ninyo, anong kayang klaseng kapangyarihan ang meron na bumubuhay sa patay? Bumuhay sa Panginoong Hesus-Kristo?
Minsan may mga nababalitaan tayo na bumubuhay ng patay, pero may ano pala yun eh. Fake news. Minsan may behind dun sa nangyari. Hindi totoong talagang kayang bumuhay ng patay. Naalala ko nun sa Pastor Citas, yung nag-aaral po ako sa Bible School. May pumunta sa amin na taga-Amerika. Taga-Amerika, no? Kakilala nung head pastor noon, si Pastor Mark Disley. Pinagsalita. Nako, bumubuhay daw sila ng lahat ng patay. Pati daw yung aso ng kapitbahay nila sa Amerika, binuhay. Tapos kung ano-ano sinasabi, ang mga pastor naman nagpa-pray over pa. Nagpapatong pa ng kamay doon sa ano. Pero wala namang ebidensya na nakapagpabuhay. Pero tayo may ebidensya na ang Panginoong Jesucristo talagang nabuhay na maguli. Amen? Hallelujah. And that power who raises Jesus Christ from the dead is the same power. Kung paniniwalaan nyo lang, kung tayo'y mananalig lamang sa salita ng Diyos, yan po yung kapangyarihang nasa atin. Hallelujah. Hindi man siguro natin literal na kayang buhayin yung patay. Pero anumang pangyayari sa buhay po natin, kaya po nating utusan, kaya nating impluwensyahan. Yung sakit at karamdaman, palayasin niya yung lahat ng mga gawa at plano ng kaaway. And then, we call forth yung life, yung buhay, yung pagpapala, dumating sa buhay ng bawat isa atin, pwede pong maganap. Amen? No, it is by grace through faith. So being fully alive is realizing that the power source of your life is not your own will, not your own discipline or emotion, but the infinite resurrection power of God. This divine presence makes you fundamentally greater than any outside force, kahit po anong gawa at plano ng kaaway. So, ngayon po, dahil alam natin na greater one is the one residing inside of us, it removes the feeling of being overwhelmed. So when we face temptation, pressure, or fear, you do not face it as a small, isolated person. Hindi na ngayon na dapat marapat lang. Since alam mo na ikaw ay nasa Diyos, nasa kamay, pangangalaga ng Panginoon, at siya'y naninirahan sa iyo, at the same power na meron siya na nandyan sa iyo, sabi po, naaalis na po yung ating pong pagkatakot doon sa mga pressures, and hindi na natin titingnan yung sarili natin na mas maliit, kundi, but as the dwelling place of the Almighty God. Ngayon, isipin mo yung sarili mo, nananahan sa akin, ang pinakamakapangyarihang Diyos. Hallelujah. So kung yun ang kalagayan mo, ewan ko lang kung may takot pa po. Di ba, maaalis yung takot eh. Kung alam mo ang nananahan sa iyo, pinakamakapangyarihang Diyos. Na walang makapapantay sa Kanya. Nasa iyo na, matatakot ka pa. Siguro sa unang ng problema, maaari ka matakot. Pero yung manatili yung takot sa iyo at lagi kang nag-aalala sa buhay na ito, hindi ka looban ng Panginoon. Because greater is He who is in you than the devil who is in this world. Amen? Hallelujah. So makapangyarihan ng Panginoon. Sige po. And point number 3, the grace of His superiority, the power. Sabi po, is far greater than the one who is in this world. So, yung power na nasa atin ay nandun po na hindi po yan mapapantayan. And greater than personal shame, He is greater than the lie that you are unforgivable or unworthy. Yung nasa atin, sabi po, ano po yan? Greater than the worldly pressure. The unrivaled greatness, the power of Christ in you, the Holy Spirit is far greater than the spirit of Antichrist, the power of sin, the grip of fear, and the deception of the world. Greater than the worldly pressures, He is greater than the pressure to conform, the lure of materialism, and the fear of missing out. Yung kapangyarihan na nasa atin po, o ang Diyos na sumasa atin, ay mas dakila kaysa sa mga pressures ng sanlibutan. Maliliit na bagay lang po yan, yung pinagdadaanan natin. Although hindi naman sinasabing hindi mahalaga at hindi pinapahalaga ng Diyos kapag dumadaan ka sa ganung pagsubok. Alam ng Panginoon. Lalo na yung mga kapatid natin nagdadaan sa mga depressions, mga panic attack, anxiety, no?
yung mga may mental health problems, ano po yan? Pinapahalagaan ng Panginoon at mahal sila ng Diyos. Although, nandun po na, minsan yung sa kanilang sarili, no, yung pagtanggap, sa katulad nga po kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, yung doon lang po ang nagkakaproblema. Kasi hindi naman nila alam yung kanilang identity sa harapan ng Panginoon. Mostly, yung mga dumadaan po sa gano'n. O kung meron man silang relationship sa Panginoon, nadadaya po ng kaaway, yung kanila pong kaisipan. So, greater than spiritual oppositions. He is greater than every single spiritual force that tries to steal our joy and limit our freedom. Yan po yung ginagawa ng kaaway ngayon eh. Yung ninanakaw yung kagalakan sa atin. Parang nowadays, parang mahirap nang tumawa, no? Nahihirapan na ba kayong tumawa? Hindi, nakangiti naman kayo. Kaya ayokong maging komedyante. Sabi niya, di ba? Kasi tinatawanan niyo ako. Hindi, parang yun na yung yung commodity na mailap sa ngayon. Yung magkaroon ka ng peace, magkaroon ka ng joy. Pero sa Galatians 5:22, ang sinasabi po, it is the fruit of the Spirit. Saan po nananahan yung Spirit? Tapos yung bunga po nun, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Yung Spirit nandito. Yung bunga ng Spirit nandito rin. So paanong mawawalan tayo ng joy, ng love? Nandito po yun eh. Hindi lang natin nililive out, hindi lang natin pinalalabas, hindi lang natin. Kasi nga, mas nadadaya tayo ng kaaway sa katotohanan na tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Na dapat wag mawawala po yung ngiti ng mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos. Wag mawawalan ng ngiti sa kanilang mga labi. Amen? Hallelujah. Yan na lang sana yung kaibahan natin sa iba. Amen? Yung ating pong pagngiti. No? Pagtawa, pagtaas ng kamay, pagpupuri, pagpalakpak. Ay, hindi pumalakpak. Diba? Nasa gitna ng maraming problema at pagsubok, yung naiinis yung kapitbahay natin, naiinis yung ano ka ba? Yung, lalo na yung nakakilala sa yung kaibigan mo na naiinis sa'yo, ano ka ba? Ba't ganyan ngiti mo? Parang wala ka namang problema. Talagang, ito yung natural namin eh. I just woke up like this, you know? Diba? Anak ako ng Diyos. I belong to God. And the one who is greater than any forces is living inside of me. So bakit ako mawawala ng ngiti sa mga labi? Amen? Bakit ako sisimangot samantalang, hallelujah, mas mainam yung nakangiti at sabi nga ni Freddy Aguilar, di mas matindi pa siya, tawanan mo ang iyong problema. Tayo, ngiti nga lang natin. Pero alam niyo po, kakaiba yung aura ng isang Kristiyanong nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Nasa gitna ng marami, pag tinignan mo, wag mo nang bilangin yung problema kasi baka ikaw ma-stress. Pero siya na merong nagdadaan sa ganon, hindi mo mahalata. Kayo, hindi halata eh. Tayong lahat, hindi halata. Hindi halata na may mga pinagdadaanan at yung iba, kararaan lang doon sa pinakamatitinding pagsubok na pinagdaanan nila. Pero we can still smile. We can still laugh and rejoice because that is the Word of God says. Rejoice in the Lord, and I say again, rejoice. Be of good cheer, for I have overcome the world. Be of good cheer. So yun lang po tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, chill ka lang. Ganyan lang ang buhay. Chill lang. Hindi naman hayahay na wala ka nang gagawin, pero yung bang alam mo, you're in good hands. No, nandun mo na nakasandal ka sa matibay na pader, na alam mo, hallelujah, sa panahon ng pangangailangan, hindi ka iiwanan ng Diyos. Amen? Yun lang po mahalaga. And then that is the reason we can be still have a fully alive life. No, fully alive. So, living the greater is He life. The fully alive life is not a life without challenges. Tandaan po natin,
The fully alive life is a life without challenges. It's not a life without challenges, but a life lived with a supernatural advantage. Because of grace, you carry the ultimate victor inside of you. Hallelujah. Amen? Sabi po, the fully alive life is not a life without challenges. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok ng buhay. Pero sabi po, but a life lived with a supernatural advantage. Walang panama ang kaaway sa atin. Huwag mo lang siyang bibigyan ng pagkakataon na makapasok sa iyo. Wala siyang magagawa sa atin. Sabi po, we have the supernatural advantage. Why? Because of grace. Dahil po sa biyaya ng Diyos, you carry the ultimate victor inside of you. Kasama mo lagi ang Panginoon eh. He's the Emmanuel. God is with us. And we have the victory. Amen? Hallelujah. So, the grace taught. The reason you can be bold, the reason you can love your enemies, the reason you can walk in hope when circumstances are dark, is not because you are strong. Sabi po, yung dahilan kung bakit ikaw ay matapang na naibabahagi ang iyong pananampalataya at nananampalataya ka sa Diyos ng ganun na lamang. At ang dahilan kung bakit kahit na minsan may mga bagay na hindi ka ibig-ibig o may mga taong hindi ka ibig-ibig pero kaya mo pa rin silang ibigin. No? And may mga pagkakataon sa buhay natin na sabi po, para bang as if madilim talaga yung nilalakaran natin, but still we can hope, we can walk in hope. Lahat ng iyan, it is not because we are strong. Dati ganyan sinasabi natin, alam mo, kaya naman lahat ng ito napagtatagumpayan ko dahil matapang ako eh. Strong kasi yung personality ko. Diba, gano'n naman tayo dati. Kaya naman, ito lahat ng ito na pinagdadaanan ko, nakayanan ko dahil sa akin. Dahil sa malakas ako. Alam niyo po, it is not because you are strong, but because the greater one has taken up residence in your life. No, the greater one, our God, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, sabi po, has taken up residence in our heart. So your confidence is in His greatness, not your own. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa dakila ka. Dakila siya. Amen? Makapangyarihan siya. Kaya nakakayanan mong lahat. Alam ko marami sa atin dito, we almost tend to give up. At hindi man siguro dumating sa puntong ganun, talagang bigat na bigat po tayo dahil sa sabay-sabay, samot-saring mga problemang dumating sa atin. But what is the reason why we can still stand with hope sa pang-araw-araw na buhay? Because our God, who is residing in us, is stronger. Amen? He is the great one. Kaya nagpapatuloy po tayo. So let us just embrace the fullness of life. So, yung pong dahil makapangyarihan siya na nanahan sa atin, yung takot, hindi na natin binibigyan ng puwang sa buhay natin. At yung pag-ibig po ay lagi pong mas namamayani. The most convincing evidence that you are fully alive in Christ is the presence of unconditional, self-giving love for others. Kapag nagmamahal na tayo sa kapwa natin, lalo na sa mga taong hindi ka ibig-ibig, ibig sabihin you are living a life, fully alive, ganap na buhay. No? Kasi si Kristo ganoon eh. Yung bang nakaya niya na ibigay yung hindi na siya nagtatangi. Basta lahat, mahal niya. So this love is not something you generate. It is God's love flowing through you by the power of the Holy Spirit. So, in short, fully alive in Christ means living by the reality of grace. Your security, power, and character are defined by the greater one who lives in you. So, hindi ikaw ang na-magnify, kundi yung Diyos na nasa iyo. Sapagkat kung anuman ang ginagawa nating mabuti, tama,
ay nagmumula po sa makapangyarihang Diyos na nananahan sa atin, sa Kanyang Espiritu na nagtutulak sa atin, nag-aakay sa atin na gumawa ng mabuti. So, embrace the fullness of life. Today, if you are struggling with fear, stronghold, or a lie from the Word, remember your grace-given identity. So, kapag tayo po ay medyo inaatake ng kaaway, and tayo po'y dinadaya niya, alalahanin po natin yung ating pong grace-given identity. Ano po yon? That you are conquering. Sa ating pong conclusion, you are conquering. So it is a finished work of grace. It is a finished work of grace. You are conquering. Another, you are indwelt. So the power is in you. And another, He is greater. Your power source is supreme. So yan po tayo. Kaya yan yung identity natin. You are conquering. Ikaw ay nagtatagumpay. Ikaw ay nagtagumpay na. It is finished work of grace. You are indwelt. The power is in you. Yung source ng ay nasa atin po mismo. And He is greater. Your power source is supreme. So, embrace the reality that the one who raised Jesus from the dead lives in you. And this is the truth that sets you free to be fully alive. So, maunawaan natin yung ating identity. At tayo po ay mananagumpay. At yung nasa atin po ay talagang hindi po mapapantayan yung kanyang pwedeng gawin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? So, yan po yung mensahe ng Panginoon ngayon pong umaga. Sa panahon na ito na magulo, God has given us the fully alive life. A life na kung saan we are conquering, we are indwelt, and He is the greater one residing inside of us. So, yan po. Ating pong take away. Kaya, sa oras mong ito, let us just come before we partake of the communion, nandun po na tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo, Panginoon, sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon pong ito na kami po ay nakapakinig, Panginoon, ay pong salita. Salita mo na nagpapaalala sa bawat isa po sa amin na ang iyong kalooban ay magkaroon kami ng isang ganap na buhay. Isang uri ng buhay, Panginoon, na kung saan nauunawaan po namin. Panginoon, kung sino kami sa iyong harapan. We belong to you, Lord. Kami po ay nasa iyong mapagpalang kamay. Pinangangalagaan, pinagpapadamahan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po. Maging sa mensahe na kung saan ikaw ay nananahan sa bawat isa po sa amin. At kapag ikaw ay nasa amin, alam po namin, hindi po maging ang kapangyarihan ng sanlibutan, ng kaaway, maging ang kamatayan, Panginoon, ay hindi magwawagi sa buhay ng bawat isa. Even we thank you, Lord God, for the grace of your superiority, your power, O God, is far greater than the one who is in this world. Higit ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya wala po kaming dapat ipag-alala, Panginoon. Kundi, lagi po namin pagpasalamatan, Panginoon, ipagpasalamat. Ang iyong tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, daan upang ang buhay na ninanais mo, Panginoon, para po sa amin, ay matanggap po namin, maisabuhay po namin, at maging pagpapala at maging patotoo, Panginoon, sa maraming tao na nakapaligid po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ngayon pong umaga. Simple but profound message that comes from you, Lord. Na kung marirealize na lamang, Panginoon, ng iyong mga anak, we don't need to struggle. We don't need to strive. We don't need to beg for the blessings to come. Kung maunawaan lang namin, Panginoon, na yung kapangyarihan na yun ay nasa sa amin, Panginoon. Hindi na sana, Panginoon, minsan nagsasamantala ang kaaway sa amin pong mga buhay. Kung alam lang namin, Panginoon, o maaring minsan nakakalimutan lang namin, O Diyos,
that greater is He who is in us than the devil who is in this world. Madalas nadadaya kami at natatagpuan sa kalagayan na kami po ay nangihina, natatakot, nag-aalala. Hindi lamang, Panginoon, sa mga kasalukuyang kinakarap, kundi maging sa kinabukasan, Panginoon, sa mga susunod na pangyayari ng buhay. Lord, we just want to thank you for your words, O God, revealing yourself to us, na ikaw ay mananagumpay. Kaya kaming nakipag-isa, Panginoon, sa iyo, ay mananagumpay din. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Maraming salamat sa mensahe. Pwede po maanyayahan yung mga asers and aserets na panalangin po natin yung communion elements. Panginoon, and if you can stretch forth your hand, pwede pong iunat natin ang ating mga kamay sa gawing unahan para po sa pananalangin, mga elemento pong ito. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na muli kami po ay makikibahagi sa banal na hapunan. Panginoon, pagkakataon na muli alalahanin, Panginoon, at mapasalamatan ka sa iyong tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kagalingan, Panginoon, na amin pong tinatamasa at tatamasahin pa, Panginoon. At sa patuloy na kalagayan ng bawat isa po sa amin na maging ang kaaway ay hindi kami madadaya, na kami po ang iyong katwiran sa pamamagitan ng aming pagkikipag-isa sa iyo, Panginoon. Kami po ay yung pinaging matuwid, kami po ay yung nilinis, Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, ang mga tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan na nabuhay sa krus ng Kalbaryo, tumanggap ng lahat ng latay, upang sino mang makipag-isa sa iyo, Panginoon, ay magkaroon at makasumpong, Panginoon, ng kagalingan sa anumang uri at sakit at karamdaman sa oras pong ito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, and as we partake, O God, Lord, we will always remember you and have faith in your finished work, O God. Salamat din po, Panginoon, sa Diyos na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, na nagpapatunay, nagpapaalala sa amin na kami po ay nilinis mo na, Panginoon. Kami po ay pinatawad mo na sa lahat ng aming kasalanan. At kami, Panginoon, ay makatutungtong, Panginoon, sa iyong presensya, makalalapit sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, at makakatagpo ng tulong sa oras at panahon ng aming pangangailangan. Maraming salamat po. Basbasan mo ang lahat ng ito, Panginoon. At maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Yes, Lord, forever the victory is won. Panginoon, ang oras pong ito ay panahon lamang ng pag-ala-ala namin sa katagumpayan, Panginoon, at sa pagtatagumpay pa, Panginoon, na gagawin mo, Panginoon, para po sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin, na kami po ay maging kabahagi, Panginoon, sa pagkakataon ng banal na hapunan, sa oras ng banal na hapunan. Salamat po, O Diyos. Inaangkin po namin, Panginoon, ang himala hanggang sa kasalukuyan na maaari po nitong gawin sa aming pong buhay sa pamamagitan ng aming pong pakikipabahagi. And by grace through faith, O God, we will receive, Lord, from you. Taas po natin ang tinapay. Salamat, Panginoon. Ito ang aral na binibigay ko sa inyo at tinanggap ko mula sa Panginoon. Nung gabing ipagkano lang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos ay pinagpasalamat sa Diyos, pinagpira-pira niya ito at pinamahagi sa mga alagad na ang wika. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Salamat, Panginoon. Salamat sa himala ng kagalingan. Sa anumang uri ng sakit at karamdaman.
Taas po natin ang sarong. Pagkatapos nilang maghapunan, ganun din ginawa niya at kinuha niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang Diyos sa sarong. Salamat. Thank you, Lord. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang muling pagparito. Salamat sa Panginoon. Patuloy natin purihin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, and the praises, O God. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin para sa ating pong gagawin pagkakaloob. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay sa iyong gawain. Panginoon, ang lahat ng ito ay bunga ng buhay na sinasabi mong ganap at kasiyasiya. Hindi dahil sa mayaman kami sa material na bagay, kundi Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay tumanggap ng biyaya na binayaran mo sa krus ng Kalbaryo, na ngayon po ay ini-enjoy po namin. And whatever blessings that we are receiving, Lord God, we just want to give you all the glory, all the honor, and all the praises. And we give thanks, Lord God, for your generosity, Panginoon, upon our lives. Salamat, Panginoon, na maging ang kabuhayan po namin, Panginoon, sa aming pong pananalapi, sa lahat ng aspeto ng aming mong buhay. Ito po'y biyaya mo sapagkat, Panginoon, ikaw ay nasa sa amin. Sinasamahan niyo po kami lagi. Nananahan ka sa bawat isa. Kaya naman may pagtatagumpay. Panginoon, may kasaganahan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Sa oras pong ito, sa aming pong gagawing pagkakaloob, kasama ng aming pong pusong nagpapasalamat, dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay magamit lamang, Panginoon, para po sa iyong kapurihan, para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa paghayo ng iyong mga lingkod upang marami pang tao, Panginoon, hallelujah, ang mailapit sa iyong paanan, tumanggap sa iyo bilang Panginoon at personal na ng tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, at alam ko po, Panginoon, na ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay hindi mo, Panginoon, kakaligtaan na ipagkaloob sa bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilyang nare-represent ng mga kapatid narito. Panginoon, pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang pong buhay. At Panginoon, lagi, Panginoon, mag-umapaw ang iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. At muli, sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri pa sa lahat magsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. So, announcement lamang po, next Saturday po ay merong may men's fellowship, ano? Sa Saturday? Wala pala, no? Wala. Sa sunod pa. Okay. Sa next Sunday, tayo meron. Ang Life Rock po ay meron pong outdoor fellowship na gagawin. So, dyan po kami sa Rainforest. And lunch will be provided po. So, doon po tayo sa may bandang yung pinag-ano po doon. Tag dito, may mga tent doon ngayon kaya kahapon pala, may nagka-camp. Dito sa mas malilim po, para mas ma-enjoy natin yung outdoor fellowship. Talagang outdoor yon, lalabas po tayo dito at maglalakad papunta ng Rainforest. Para naman maiba po yung atmosphere, fresh air, at makakakilos. Malaki po yung kikilusan, no, mapaglalaruan at mapag-sharean po natin. At bahala na po ang Panginoon para po sa program. So next Sunday po yan para po sa ating pong Life Rock. Ginagawa po ito every second Sunday and fourth Sunday of the month. Yung Life Rock po natin. Yung second Sunday po, it is more on fellowship, getting to know each other, having an intimate, intimate relationship with brothers and sisters, yung mga magkakilanlan. Kasi ang bawat isa ay support system na po ng isa't isa. Kaya walang maiiwan kapag merong mga kailangan pag-uusapan po ng mga magkakapatid. Doon po sa Life Rock. Amen? So praise God.
Tapos, ano pa po ba ibang announcement? Wala man lang tayo upcoming activity, so wala po. Praise God, hallelujah. So, tayo pong lahat ay nakapagkaloob na, tayo pong lahat ay tumayo. Amen? And for our benediction, let us just come before the presence of the Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa matagumpay na gawain ngayon pong umaga. At patuloy po, O Diyos, na Ikaw ang kinikilala naming dahilan lagi, Panginoon, kung bakit kami nagtitipon at kung bakit, Panginoon, nakatatanggap kami, Panginoon, ng pagtatagumpay. Panginoon, muli, sa iyo po namin tinitiwala ang aming pong mga buhay. Panginoon, at anumang mga prayer concern ng bawat isa, I know, Lord God, as what the song says, it is finished. The victory has been won, Lord God, at the cross. Kaya, Panginoon, yung katugunan sa lahat ng pangangailangan, kagalingan man yan, sa sakit at karamdaman, katugunan sa mga problemang kinakaharap ng bawat isa, financial matters, O God, Lord, hallelujah, you will give us an overflowing grace, O God, sa buhay ng bawat isa na maipagpapasalamat po namin. Panginoon, maraming salamat po. Just lift up our hands to receive from God. Now may the God of all grace, who has called you into the assurance of His eternal love, seal this truth in your hearts. You are dear children, are entirely from God, not by your striving, but by His sovereign grace. And because of this, you have already conquered the pressures and fears of this world. May you walk out of this place and into your week with unshakable confidence, knowing and living by this eternal truth. The one who is living in you, Jesus Christ, the King of all glory, by the power of the Holy Spirit, is far greater than any challenge, than any temptations, or any force that is in the world. Go then, as for those who are already victorious, in the triumphant and conquering name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Christ, you are greatly blessed, you are highly favored, and you are deeply loved by our God. And if you believe it, you open up your lip and shout, Amen and Amen. Thank you, Lord. God bless you po. God bless po sa inyo lahat. We love you with the love of the Lord. Hallelujah.